Guys, minsan ba napatanong ka na sa iba kung sino at bakit? Tara ating pakinggan ang Sino ang pupunta sa impyerno? Naging isang kontrobersyal na paksa ang impyerno sa mga nagdaang taon, kahit na sa mga Kristiyano. Gayunman, gawa lamang ng tao ang mga kontrobersyang ito. Ang pagtanggi sa katotohanan ng impyerno ay nagugat sa kawalan ng kakayahan ng tao na pagkasunduin ang pag-ibig ng Diyos at ang kanyang walang hanggang hustisya sa impyerno. Maaari ding nagugat ito sa tahasang pagtanggi sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kahit na ang mga nagpapakilalang Kristiyano ay nagkakaroon ng hindi biblical na conclusion. May ilan na tinatangkang baguhin ang kahulugan ng impyerno at itinuturo na ito ay isa lamang pansamantalang kalagayan ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan na hindi matatagpuan sa kasulatan. Mayroon naman na talagang ayaw paniwalaan ang impyerno. Dahil dito, ipinagwawalang bahala nila ang babala ni Jesus sa Pahayag Kapitulo 22 versikulo 19, at kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay, at sa bayang banal, na nangakasulat sa aklat na ito. Binanggit ang impyerno sa Biblia ng 167 beses at karaniwan itong tinatawag na Gehenna, Hades, ang kadiliman sa labas, ang kalaliman, ang abis, o walang hanggang pagpaparusa. Kawikaan Kapitulo 7 versikulo 27. Lukas 8:31. Lukas 10:15. Ikalawang Tesalonica Kapitulo 1 versikulo 9. Itinuro ni Jesus na ang langit at impyerno ay mga literal na lugar. Mateo Kapitulo 13 versikulo 41 hanggang 42, 23-33. Marcos Kapitulo 9 versikulo 43 hanggang 47. Lucas 12:5. Maaaring ang kwento ni Jesus tungkol sa isang lalaking mayaman at Lazaro ay isang aktwal na pangyayari na nagpapakita ng katotohanan tungkol sa dalawang walang hanggang hantungan ng tao, Lucas 16:19-31. Ang langit ang tahanan ng Diyos, Ikalawang Kronika Kapitulo 30 versikulo 27, kung saan pumunta si Jesus upang ipaghanda ng matitirhan, ang mga umiibig sa kanya, Juan Kapitulo 14 versikulo 2. Ang impyerno ay nilikha para sa dyablo at kanyang mga anghel, Mateo Kapitulo 25 versikulo 41. Ngunit dahil makasalanan ang lahat ng tao, ang lahat ay nararapat ding parusahan doon, Roma Kapitulo 3 versikulo 10, 12 minuto pasado alas 5, Juan Kapitulo 3 versikulo 18. Nararapat tayo sa impyerno dahil ang lugar na ito ay ang makatarungang parusa ng Diyos sa ating paglaban sa Kanya, Roma Kapitulo 6 versikulo 23. Maliwanag ang katuroan ni Jesus na, walang makakakita ng kaharian ng Diyos malibang ang tao ay isilang na muli, Juan Kapitulo 3 versikulo 3. Itinuro din niya na ang impyerno ay walang hanggang kaparusahan para sa mga hindi sumusunod sa kanya, Mateo Kapitulo 25 versikulo 46. Sinasabi sa Ikalawang Tesalonica Kapitulo 1 versikulo 8 hanggang 9 na ang Diyos ay maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Kanya, at sa kanila na hindi nagsisitilima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Juan Bautista patungkol kay Jesus, nasa kanyang kamay ang kanyang kalaykay, at lilinisin niyang lubos ang kanyang giikan, at titipunin niya ang kanyang trigo sa bangan, datapwat ang dayami ay susunugan sa apoy na hindi mapapatay, Mateo Kapitulo 3 versikulo 12. Ipinaliwanag sa Juan Kapitulo 3 versikulo 18 sa isang napakasimpleng paraan kung sino ang pupunta sa langit at kung sino ang pupunta sa impyerno, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bagtong na anak ng Diyos. Kaya nga ang mga pupunta sa impyerno ay yaong mga hindi sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesu Kristo, ang manampalataya, ay hindi lamang sa isip o simpleng pangunawa at pagtanggap sa katotohanan. Ang pananampalataya kay Kristo para sa kaligtasan ay nangangailangan ng paglilipat ng pagtitiwala. Tumitigil tayo sa pagsamba sa ating sarili at sa mga Diyos-Diyusan,
Itinatakwil natin ang ating sarili at nag-uumpisa tayo na sambahin ang Diyos ng ating buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Mateo Kapitulo 22 versikulo 36 hanggang 37, Marcos 12:30. Nais ng Diyos na makasama ang lahat ng tao sa walang hanggan, Mateo Kapitulo 18 versikulo 14. Ikalawang Pedro Kapitulo 3 versikulo 9, ngunit hindi niya sinasagkaan ang ating malayang pagpapasya, Juan Kapitulo 4 versikulo 14. Ang sinumang magnanais ay maaaring pumunta sa langit, Juan Kapitulo 1 versikulo 12. Binayaran na ni Jesus ang napakalaking halaga ng ating kaligtasan, ngunit dapat nating tanggapin ang kanyang regalo at ipagkaloob sa kanya ang ating buhay bilang kanyang pag-aari, Lucas 23 minuto pasado alas 9. Perpekto ang langit at hindi doon dadalhin ng Diyos ang sinuman na patuloy na hindi nagsusuko ng kanyang kasalanan. Dapat nating ipalinis sa Diyos ang ating mga kaluluwa upang gawin tayong makatuwiran sa kanyang harapan, Ikalawang Korinto Kapitulo 5 versikulo 21. Ipinapakita sa atin sa Juan Kapitulo 1 versikulo 10 hanggang 12 ang problema at solusyon, siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibutan ay ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. Siya'y naparito sa sariling kanya, at siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos, sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Maaari nating piliing magtiwala sa bayad ni Jesus para sa ating mga kasalanan, ngunit dapat nating tandaan na ang kabayaran para sa ating mga kasalanan ay walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Sinabi ito ganitong paraan, mayroon lamang dalawang uri ng tao sa huli, ang mga magsasabi sa Diyos, ang iyong kalooban ang masunod, at ang mga sasabihan ng Diyos, ang inyong kalooban ang masusunod.